Nagsimula sa hideout ng mafia boss, nakipaglaban si Jana sa mga gwardyan ng may matinding determinasyon. Ang labanan ay umabot sa sukdulan nito nang ang kanyang asawang si Dot ay sumabog at nagpatamba ng isang thug na nagtangkang hampasin siya mula sa likuran. Naganhawahan ngunit apurahan. Hiniling ni Jana na malaman kung nasaan ang kanilang anak na babae. Ang eksena ay lumilipat sa ilang linggong mas maaga. Iniwan ni Jana ang kanyang anak na si Deyes sa kalapit na babysitter. Habang papaalis siya, casual na nagtanong ang asawa ng babysitter tungkol kay Dot, at sumagot siya na pumasok ito sa trabaho ng umagang iyon. Sa oras na iyon, si Dot ay nasa isang bangka na nag-uuri ng mga kargamento. Nang walang babala, binato niya ng lubid ang isa pang manggagawa na nagpasiklab ng away. Pinahinto sila ng may-ari ng bangka at nagbabala na ang sino mang magdudulot ng gulo ay tatanggalin sa trabaho. Sa halip na manatili, lumayo si Dot sa trabaho dahil sa pagkabigo. Samantala, sinimulan ni Jana ang kanyang shift sa trabaho, nakikipag-usap sa isang kasamahan. Malinaw na siya ang nag-iisang tagapagbigay ng kanilang pamilya dahil si Dot ay walang trabaho at madalas na ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-inom at pagsusugal. Noong araw ding iyon, nagsusugal na naman siya ng may human-ong sasakyan. Nang makita niya ang dalawang nag-iisang loan shark, sina Jeman at CD, nagtago siya. Sandali nila siyang nahuli ngunit pinabayaan siya pagkatapos niyang mangakong magbabayad sa lalong madaling panahon. Noong gabing iyon, tiningnan ni Dot ang mga resulta ng lottery sa kanyang telepono at natuklasang natalo siya. Nang dalhan siya ni Jana ng cake, ibinasura niya ito. Inis sa kanyang pagkalugi, humingi siya ng pera para uminom, at walang magawa itong pinanood habang paalis siya. Muli siyang sumugal at natalo, saka nakiusap sa may-ari ng tindahan na pautangin. Tumanggi ang lalaki noong una, ngunit kalaunan ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na halaga na mas mababa kaysa sa gusto niya. Kinaumagahan, sinubukan ni Dot bumalik sa dati niyang trabaho, ngunit tumanggi ang may-ari ng bangka. Nakaupo sa pagkabigo, nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Apang, na nagbabala sa kanya tungkol sa pagtawid sa mga nag-iisang loan shark at inalok siya ng trabaho sa ilalim ng kanyang amo, si Peridon. Noong gabing iyon, dumalo si Peridon at ang kanyang asawang si Tan sa isang pagtatanghal ng sayaw, na tumanggap ng palakpakan bilang mga patron ng studio. Kinabukasan, humingi ng pera si Dot kay Jana. Nang sabihin niyang wala siya, naghanap siya sa aparador, nakakita ng pera at isang gintong kwintas, at hindi pinansin ang mga protesta niya na kay Dea iyon. Nang sinubukan niyang pigilan siya, sinaktan siya nito at umalis. Maya-maya, sinabi niyang pumunta siya sa lugar ng pagsusugal na hinahanap niya si Dot. Sinabi ng may-ari ng tindahan na hindi niya nakita, ngunit ilang sandali pa, pumasok si Dot sa likuran. Binayaran niya ang kanyang utang gamit ang gintong kwintas na nakatanggap ng mas mababa kaysa sa halaga nito. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang pera at dumiretso sa pagsusugal sa halip na umuwi. Sa bahay, tahimik na nakaupo si Jana, hawak ang huli niyang pera habang pinagmamasdan ang anak sa pagtulog. Nang walang ibang pagpipilian, kinuha niya ang kanyang anak na babae upang maghanap ng trabaho sa mga stall ng pagkain, ngunit ang bawat pagtatangka ay nauuwi sa pagtanggi. Walang kamalay-malay, may lalaking nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa ibang lugar sa isang tulay, tumanggi si Par Adam na itabi ang kanyang sasakyan para sa isa pang sasakyan. Tiwala sa sarili niyang teritoryo. Lumabas siya para kamprantahin ang driver. Para lang natigilan nang makilala niya si Omar, isang iginagalang na matanda at kinatatakutang martial artist. Binalaan siya ni Omar na mag-isip ng mabuti bago kumilos o harapin ang mga kahihinatnan. Bago ito lumaki, hinimok ni Tan si Peridon na umatras, at nag-atubili siyang tumabi. Maya-maya ay nakikipaglaro si Jana kay Dea nang lumapit ang lalaking kanina pa nakamasid sa kanya at inalok siya ng trabaho. Agad siyang gumaan, ngunit nang tanungin nito ang tungkol sa asawa, nawala ang ngiti nito. Samantala, nakipagkita si Peridon kay Apang na nagpakilala kay Dot. Sa simula ay nag-aalinlangan, pumayag si Par Adam na kunin siya na nagtitiwala sa salita ni Apang. Noong gabing iyon, tinalakay ni Omar ang insidente sa tulay kasama ang kanyang anak na babae na si Pa, na ibinasura si Par Adam bilang walang iba kundi isang walang ingat na tanga. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Dot para kay Peridon, na nagdadala ng mga smuggled na kalakal sa isang kalapit na nayon. Nang gabing iyon, inihatid siya ni Apang sa bahay at ibinigay ang kanyang sweldo. Sa sandaling umalis si Apang, hinarap ni Jana si Dot na hinala ang ilegal ang kanyang trabaho. Nagalit si Dot na inakusahan siyang nakikialam noong sinusubukan lamang niyang kumita ng pera. Di nagtagal, binisita ni Dot ang loan shark ma si Nazir at kumpiyansang binayaran ang kanyang mga utang. Nang tanungin tungkol sa kanyang biglaang pagyaman, sinabi ni Dot na tapos na ang kanilang negosyo.
Pinayuhan siya ni Nazir na umiwas sa utang habang si Jaman at sinabing kinukutya niya siya. Sa bahay, muling pinilit siya ni Jana tungkol sa kanyang trabaho, sinabing narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng kriminal na aktibidad. Pinunasan ito ni Dot at binigyan siya ng ilan sa kanyang mga kinita. Nang maglaon, habang naglalaba, nakatanggap si Jana ng tawag mula sa isang co-worker tungkol sa isang kaibigang may sakit. Bumisita siya at ibinigay sa kaibigan ang perang ibinigay sa kanya ni Dot sa paniniwalang mas kailangan nila ito. Samantala, nagsusugal si Dot kasama si Peridon sa oras ng trabaho. Matapos mawala ang lahat, bumalik siya kay Nazir para sa isa pang pautang. Nang malaman ni Nazir na nakatanggap ng pera si Jana, pinahiram pa niya si Dot, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pagsusugal. Sa gabi, nawala ang lahat kay Dot. Pag-uwi na masama ang loob, inilabas niya ang kanyang galit kay Jana. Kinabukasan, habang kumakain, hiningi niya ang perang ibinigay sa kanya. Naihiling na inamin ni Jana na ibinigay niya ito sa kaibigang may sakit. Galit na galit, binaligtad ni Dot ang pagkain at kinaladkad siya palabas para kunin ito. Sa daan, siya ay lumaban, ngunit siya ay sinaktan ng paulit-ulit. Sa tabing ilog, nanlaban siya, inakusahan siya ng pagpapabiye kay Dea at pag-abandona sa kanyang mga tungkulin bilang ama. Ang kanyang pagsuwi ay nagpainit lamang sa kanyang galit. Hinampis niya ito ng malakas hanggang sa matambo siya sa ilog, nawalan ng malay. Nang kumilos siya para tulungan siya, lumitaw sina Jaman at CD. Nakita ang kanyang sasakyan. Dahil sa takot, tumakas si Dot, iniwan ang asawa sa tubig. Nang hapong iyon, nagising si Jana sa tabing ilog. Sa sobrang kahinaan para maglakad ng malayo, bumagsak siya sa gilid ng kalsada kung saan natagpuan siya ni Pa at ng kanyang asawa at iniuwi siya. Determinadong tulungan siyang makabangon. Sa ibang lugar, nagtatago pa rin si Dot sa mga nag-iisang loan shark. Hindi nagtagal ay dumating si Apang na may dalang pagkain at sa kanilang pag-uusap, inamin ni Dot na hindi siya tuluyang makapagtago at humingi ng pera. Pumayag si Apang na tumulong ngunit sinabing ang tanging source na maaari niyang itap ay si Par Adam. Samantala, nagising si Jana sa bahay ni Omar, tinawag si Dea. Mabilis siyang inaliw ni Omar at ng kanyang anak na babae at tinanong kung nasaan ang bata. Naalala lang ni Jana na iniwan niya si Dea kasama ang isang yaya na ngayon ay naghahanap din sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nag-cross ang landas ni Apang kina Jaman, patuloy pa rin sa pangangaso para kay Dot. Dahil alam niya ang kanilang reputasyon, nanindigan siya at sumiklab ang isang marahas na labanan. At gumuhit ng isang pistol, pinatakbo silang tumakbo. Kinabukasan, pinuntahan ni Dot ang isang bumibili ng mga paninda ni Par Adan sa isang kalapit na nayon. Binalaan siya ni Apang na ang bumibili, si Hazem, ay karibal ni Par Adan at ang pakikipagnegosyo sa kanya ay maaaring mapanganib. Desperado para sa pera, hindi pinansin ni Dot ang babala. Pagdating niya, inilapag niya ang mga paninda na nagsiwalat ng nakatagong imbakan ng mga pistola. Siya ay humanga at nag-alok ng mas magandang sweldo para sa hinaharap na trabaho bago ibigay ang pera. Bumalik sa teritoryo ni Peridon, iniulat ng kanyang mga tauhan ang pagnanakaw ni Dot sa kanilang amo. Itinuturing itong pagtataksil, inutusan sila ni Par Adam na dalhin si Dot. Nang gabing iyon, nakita nila itong kumakain sa isang stall sa gilid ng kalsada. Sa una, nanatili siyang kalmado, ngunit pagkatapos ay binaligtad niya ang mesa at tumakbo para sa kanyang kotse. Naghabulan sa mga lansangan ng lungsod hanggang sa napilitan ng trapiko ang mga tauhan ni Par Adan na huminto. Na nagbigay ng pagkakataon kay Dot na tumakas sa kagubatan at iwanan ang kanyang sasakyan. Samantala, sa bahay ni Omar, nagsimula ang ritual ng pagpapagaling. Ginabayan ng isang mananayaw, lumipat si Jana sa ritmo ng musika. Sa bawat hakbang, bumabalik ang kanyang lakas at nagsimulang lumabas ang kanyang mga alaala. Sa pagtatapos, siya ay gumagalaw ng may lakas at katumpakan. Kinaumagahan, pinagalitan ni Peridon ang kanyang mga tauhan dahil sa hindi paghuli kay Dot. Habang naghahanda siyang parusahan sila, iminungkahi ni Tan na i-target ang isang taong malapit kay Dot sa halip na gumamit ng malupit na puwersa. Kasabay nito, naalala ni Jana ang mga panandaliang larawan ng mga osa na naglalaro sa dalampasigan. Nakita ito ni Pa bilang patunay na gumagana ang ritual. Biglang sinubukang agawin ng magnanakaw ang mga alahas ni Pa. Agad na nag-react si Jana, dinasarmahan siya at inipit siya ng tumpak na paggalaw ng upuan sa kabila ng kanyang kutsilyo. Pinigilan siya ni Pa bago siya muling hamampas. Pagbalik nila, naghihintay si Omar. Walang babala, inatake niya si Jana gamit ang kanyang tungkod upang subukan ito. Madali niyang hinarangan ang bawat welga, na inihayag na siya ay sinanay sa SIRG mula pagkabata at na ang ritual ay naibalik ang kanyang mga kasanayan. Sa ibang lugar,
Ang yaya na nag-aalaga kay Dia ay nilapitan ng mga tauhan ni Par Adan na nagpanggap na mga tindero. Nang pumasok siya sa loob para kumuha ng pera, sinunggaban nila si Dea at umalis. Buntis at hindi niya kayang labanan ang mga ito, gulat na lamang siyang nakamasid. Ilang sandali pa, natanggap ni Pa ang kanyang tawag na may kasamang mapang wasak na balita. Nasa kamay na ngayon si Dia ng mga taong pinakakinatatakutan ni Jana. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Par Adam kay Tan, na humiling sa kanya na magtalaga ng higit pang mga gwardya na magbabantay sa batang babae. Sumang-ayon siya, ngunit nalipat ang kanyang atensyon nang makita niyang paalis si Apang matapos makipag-check-in sa kanyang mga tauhan. Samantala, lumuluha si Jana na nakiusap kay Omar na tulungan siyang mahanap ang kanyang anak. Pumayag naman siya, pero pinilit niya munang gumawa ng isang bagay. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa seal art, muling natutunan ang mga galaw na dati niyang pinagkadalubhasaan, ngunit nakalimutan. Ibinigay ni Omar sa kanya ang kanyang mahal na motorsiklo, hinimok siya na iuwi ang bata. Sa ibang lugar, si Dot ay nakaupo sa malalim na pag-iisip, na inaalala ang masasayang araw noong sila ni Jana noong bagong kasal sila at nag-aalaga ng sa anak na magkasama. Ang mga alaala ang nagtulak sa kanya na pumili. Oras na para ayusin ang mga bagay-bagay. Napag-alaman noon na si Omar ay naging matalik na kaibigan ng ama ni Peredon. Magkasama silang nagpuslit ng mga paninda at umiwas sa mga pulis hanggang sa pinangunahan ni Greed ang ama ni Par Adam sa Thailand, kung saan nakipag-away siya sa lokal na mafia at pinatay. Sinisi ng Par Adam si Omar sa pag-abandona sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Omar na wala siyang impluwensya sa labas ng bansa. Hindi nagtagal, dumating si Jana sa lumber processing site ni Peredon. Noong una, tila walang tao, ngunit hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mga manggagawa. Nilabanan niya ang mga ito gamit ang kanyang naibalik na kakayahan sa seal art, gamit ang anumang bagay na abot kaya. Marami pang umaatake ang dumating, ngunit tumanggi siyang sumuko. Hindi nagtagal, hinarap niya ang isang grupo ng mga tauhan ni Par Adam na naghahanap din kay Dot. Dahil sa galit, hinampos niya ang lahat hanggang sa mawalan na sila ng malay. Sinubukan ng isa na salakayin siya mula sa likuran, ngunit dumating si Dot sa tamang oras upang pigilan siya. Nang magkabalikan, nagtanong agad si Jana tungkol sa anak nila. Sinabi sa kanya ni Dot na siya ay nasa pangunahing base ni Par Adam. Walang pag-aalinlangan, pinaharurot ni Jana ang motorsiklo kasama si Dot na nakasunod sa isang kotse. Kasabay nito, nasa telepono si Tan na nag-aayos ng trafficking ng ilang bata. Napagpasyahan niyang manatili doon si Dea sa ngayon at dinala siya sa itaas. Pagdating ni Jana sa base, hinarangan siya ng isang gwardya. Matindi ang labanan, ngunit natalo niya ito at pilit na pinapasok sa loob. Samantala, hinarap ni Dot si Par Adam at hiniling na ibalik ang kanyang anak. Binugbog siya ng mga tauhan ni Peredon habang nakisali si Peredon. Bago nila siya matapos, sumugod si Jana at hinayla siya patungo sa ligtas na lugar. Inutusan ni Peredon ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Pinunit ni Jana ang mga umaatake, tinatawag ang pangalan ni Peredon sa bawat welga. Nang pababa na sila, humakbang si Par Adam para labanan siya mismo. Kahit na hindi armado, hinarangan niya ang kanyang mga suntok, dinasarmahan siya, at hinampos siya ng malakas para pahinain siya. Habang naghahanda siyang tapusin ito, nagpakita si Tan na humihingi ng laban. Ang kanilang labanan ay pantay-pantay sa una, ngunit ang pagod ay nagsimulang magpabagal kay Jenna. Ang malalakas na hampas ay nagpabagsak sa kanya sa sahig hanggang sa mga alaala ni Dia ang nagbigay sa kanya ng lakas upang bumangon muli. Pag-aayos ng kanyang paninindigan, umiwas siya, nagbilang, at sinira ang mga depensa ni Tan na nagdulot ng isang tiyak na suntok na nagpatambo sa kanya. Nagmamadaling umakyat si Jana, hinanap si Dea, at niyakap siya ng mahigpit habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, natuklasan ni Dot na nasugatan si Peredon at inabot ang isang sandata, ngunit si Apang ay pumasok na may dalang baril. Napalitan ng pagkabigla ang keganhawahan ni Peredon nang sa halip ay tinutukan siya ni Apang, na inihayag na siya ay isang undercover na kapitan ng pulisya na nakalusot sa grupo upang mangalap ng ebidensya. May hawak na pruweba, inaresto niya si Par Adam at ang kanyang mga tauhan. Sumama si Dot kina Jana at Dea sa itaas, humingi ng tawad sa kanyang karahasan at pagsusugal at nangakong magbabago. Nakita ang sinseridad sa kanyang mga mata, pinatawad siya ni Jana. Magkasama, muli silang lumayo bilang isang pamilya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.